Super WBA champion na si Dimitri Bivol sinabing lamang si Crawford kontra Errol Spence dahil daw ito sa kanyang bilis, movement and reflexes. Samantala si Spence, he is the bigger guy and also has a great ring IQ. But in my opinion, Crawford is the most complete fighter. Yan po ang naging pahayag ni Dimitri Bivol. Mas pinapaboran po niya ang galawan at estilo ni Crawford kaya ito ang tingin niyang mananalo sa laban. Mahirap mamili sa dalawa mga tol dahil parehas may kahinaan. Depende na lang siguro kung sino ang mas effective at mas kondisyon. Ito ang biggest fight sa welterweight matapos ang fight of the century ni Pacman versus Floyd. Kaya sa lahat ng boxing fans dyan mga tol, sabay-sabay nating tutukan ang biggest fight ngayong linggo. Undercard po dyan ang laban ni Nonito Donaire versus Alexandro Santiago. Nakataya ang bakanteng WBC Bantamweight belt. Ayon po kay Donaire Sr., knockout daw ang anak niya kay Santiago. Di natin alam kung joke lang ito ni Donaire Sr. Siyempre gusto pa rin ng ama na manalo ang sariling anak. Sa ibang banda naman, isang batikang trainer na si Robert Garcia may reaksyon sa panalo ni Naoya Inoue at magiging laban niya kay Marlon Tapales. Ayon kay Robert Garcia, nobody can beat Inoue at 122 pounds. Kahit sino daw ang itapat dyan kay Inoue, pulbos ang abutin. Nabanggit pa ang pangalan ni Tapales laban sa Undisputed. Siguradong panalo daw dyan si Naoya Inoue. Akala daw ni Robert Garcia magbibigay ng close fight si Fulton kahit matalo. Dahil talented fighter din umano si Fulton. Pero napamura na lang si Robert Garcia dahil nagmukhang mismatch daw ang laban. Napakalayo daw ng agwat ni Inoue at Fulton, totally demolished. Magkakaroon lang daw ng tunay na kalaban si Inoue kung aakyat ito sa featherweight o super featherweight. Pero nakikita ni Robert Garcia, Inoue has a chance na maging champion sa featherweight at super featherweight. Ibig sabihin mga tol, kakayanin daw ni Inoue na maging 6th division champion. Lahat daw ng kalaban ngayon ni Inoue siguradong kikita ng napakalaking salapi ayon mismo kay Robert Garcia. Kaya dumayo daw si Fulton sa Japan dahil malaki ang binayad sa kanya. Kaya lahat ng fighter ngayon gusto nang makalaban si Inoue dahil ito ang Asyano na sumunod sa yapak ni Pacman na best pound for pound fighter. Kaya swerte ang ating kababayan na si Marlon Tapales dahil ito na ang pangarap ng lahat. Kahit sinong boksingero sa ngayon pangarap mapalaban sa isang pound for pound. Ang kagandahan kay Tapales mga tol, nakataya dyan ang 4 na major belt. Kahit maliit ang tsansa ni Marlon Tapales, maliit ang 10 million pesos na ibabayad sa kanya. Lalo na kung ma-upset si Naoya Inoue, talagang panalo sa super loto at jackpot. Kaya gustong gusto ni Casimero na labanan itong si Inoue dahil na rin sa laki ng kikitain niya sa laban. Ito ang sinasabing big payday. Katulad lang yan kay Canelo Alvarez, malaki ang kikitain kung siya ang kalaban kaya marami ang naghamon sa kanya. Kaya wag nyo nang i-bash si Tapales mga tol, suportahan na lang natin siya laban kay Inoue. Manalo o matalo, sa bandang huli si Tapales pa rin ang panalo. Inoue beats Marlon Tapales and becomes undisputed again? Oh, definitely bro, definitely, and he's going to become undisputed and then he's going to move up to featherweight and challenge